Okay. Itong ituturo ko sa iyo ngayon ay isang napaka-lupit at napaka bangis na technique na actually sa totoo lang, sa sobrang epektibo nitong technique na ito, sa totoo lang, hindi ko itinuturo ito sa kung kanin-kanino lang. Okay? Matter of fact, ang mga nakakaalam lang nito na naturuan ko na ay yung mga tao lang na nakausap ko sa mga private talk o coaching session namin. Okay? Sa totoo lang, kahit na i-check nyo pa ito sa internet, never ko pang itinuro ito ng isang buo o yung magkakasama sila sa isang video lang. Pero may mga na-mention na rin ako na mga bagay na maririnig ninyo dito sa ibang mga videos ko, okay? Pero yung sabihin nating ginawa ko siya na isang buong strategy o isang buong game, never ko pang ginawa yan dito sa internet. Kasi nga, totoo lang, kapag ka nagawa nyo ito, yung tao na paggagamitan nyo nito ay paniguradong hindi lang basta sabihin na nating gaganahan o maeelbugan o sabihin na nating ma-addict o mababaliw sa iyo, okay? Kundi sa totoo lang, kung magagawa ninyo ito ng maayos at magagawa nyo ito ng madalas sa kanya at consistent na tama o on point lahat ng mga itinuturo ko sa inyo, then itong paggagamitan mo nito ay magsusunod-sunuran at gagawin palagi lahat ng mga bagay na gusto mo. Okay? Kasi tandaan ninyo, ang mga babae ay ang kahinaan yan at ang pinaka sabihin nating kinakaadikan yan o pinaka gusto niyan pagdating sa romantic relationship o dito sa mundo o dito sa buhay nila dito sa mundo ay walang iba kundi yung emosyon nila. Okay? Kasi yan ang female nature. Ganyan ang mga kababaihan. Ganyan sila sadyang nilikha. Mas emotional sila pagdating sa mga kalalakihan. Ganyan ang mga kababaihan. Okay? So, gawin na natin o simulan na natin itong video na ito para nang sa gayon ay matutunan na ninyo kung ano ba itong bagay na isi-share ko sa inyo ngayon. Tandaan nyo, makinig kayo ng mabuti at mangako kayo sa akin nagagamitin ninyo ito ng tama dahil once nagamitin nyo ito sa tao, malaki ang tsansa na, well, hindi ko naman ini-exaggerate o sabihin nating pinapalala lang yung salita o yung sitwasyon. Pero maniwala kayo sa akin, kapag nagamit nyo ito ng tama, yung tao na mapaggagamitan nyo nito ay maaari talagang maghabol na ng maghabol sa iyo. Okay? Kasi para itong para itong droga. Okay? Para itong something na makakaadikan niya. Okay? Dahil tandaan nyo, gaya nga nasabi ko kanina, ang babae, ang pinakagusto niyan ay yung emosyon. Diyan nga siya nai-in love, di ba? Diyan nga siya nauulol, nababaliw, o gumagawa ng kung ano ng mga bagay na hindi niya gustong gawin. Okay? Kasi nga, ganyan siya nilikha. Okay? Emotional ang babae. Okay? So, gamitin nyo ito ng tama dahil maniwala kayo sa akin, yung ibang mga babae na napaggamitan ko nito before at yung mga naturuan ko na gumamit nito before ay nahirapan ng makamove on o kumawala sa mga lalaki na gumawa sa kanila nito. Okay, so gamitin nyo ito ng tama. Okay, pero of course, hindi tayo mamumwersa ng babae. Lahat ito ay consensual. Okay, wala tayong illegal na gagawin dito. Okay, lahat ito ay nasa tama naman. Okay, hindi naman ito ganun ka sabihin nating kabrutal para sabihin nating matawag natin na bawal ito talaga. Okay? Well, kaya ko lang naman nasabi na bawal ito dahil of course ayaw nila na malaman ito ng karamihan dahil nga pag nalaman ito ng karamihan, panigurado, pwede itong maabuso. Okay? Kaya ngayon pa lang ay binabalaan ko na kayo. Okay? Pero actually, marami pa kayong pwedeng malaman tungkol dito. Okay, na pwede ko ituro sa inyo pagdating sa coaching session. Okay, na yung mga bagay na iyon ay actually hindi ko basta pwedeng ituro dito sa internet. Okay? Kumbaga, pwede ko lang ituro yun kung makakausap ko na kayo. Kasi nga, again,
gaya ng sinasabi ko palagi o sinasabi ko kanina pa, bawal yung iba dito. Okay, bawal sa internet. Kasi nga yung iba, inaabuso nila at sabihin na nating hindi nila nagagamit ng tama. Okay, iba nga hindi pa na naiintindihan na mabuti kung paano gawin. Kaya nangyayari, imbis na maging beneficial ito sa kanila, nagba-backfire pa ito sa kanila. Kumbaga, instead na maging positibo yung makuha nila o ma-achieve nila, okay, imbis na maging maayos yung relasyon nila sa babae nila, ang nangyayari ay napapasama pa. Okay, nandyan yung umaabot sa, sabihin nating, pwedeng biglang ma-turn off yung babae, o kaya yung lalaki bigla mabaliw sa babae, o maaring yung babae ang mabaliw nga dun sa lalaki, tapos yung lalaki naman, mali naman yung gawin. Okay, so, yeah, yun yung mga bagay o mga rason kung bakit hindi ko lahat maituro pa dito sa internet. Pero bibigyan ko kayo o kayo ng mga ibang mga sabihin na nating mga idea o tip ngayon kung paano kung alin yung mga bagay na ito na tinutukoy ko. Okay, pero sa ngayon ito nga ituturo ko sa inyo itong game na ito. Okay, unang bagay na dapat mong gawin, okay, sa babae mo. Date mo man yan o sabihin nating matagal ng parte ng roster mo, matagal na kayong lumalabas, okay? Basta babae mo, okay? Ang pwede mong gawin, ang dapat mong gawin, o pinakaunang step na dapat mong gawin ay sa loob ng isang buong linggo. Okay, well, ganito dapat yan ha. Dapat, well, okay lang naman kung okay lang naman sa una kung sa unang linggo o bago mangyari itong linggo na gagawin natin ay maayos ang relasyon ninyo o hindi. Okay? Kahit na nagkakagulo kayo o masaya kayo, okay? Walang problema dyan. Okay? Just a week na yan. Pero dito sa susunod na linggo, okay? Kumbaga kasi ang gagawin natin dito sa susunod na linggo ay hindi tayo magpaparamdam eh. Okay? So, sabihin na natin last week maayos kayo o kaya last week magulo kayo, walang problema doon. Okay? Basta ang importante, after ng week na yon, nung natapos na huling week, okay, ang gagawin mo na ngayon ay bigla kang hindi magpaparamdam sa babae na ito. Okay? Magpo-pullback ka. Okay? Manlalamig ka. Okay? Magkikreate ka ng drama. Okay? Pero ang gusto ko, kapag ginawa mo itong bagay na ito, ay hindi mo lang basta ito gagawin ng para lang sa kanya. Kumbaga, gagawin mo rin ito para tumutok din sa sarili mo at saka sa mga bagay na importante like negosyo mo, self-improvement mo, okay? Yung mga bagay na makakatulong sa iyo, makapagpabuti ng buhay mo. Okay, habang hindi kayo nag-uusap nitong babae na ito. Okay, so isang linggo, wala kang paramdam sa kanya, hindi ka sabihin natin magme-message, magre-reply, o hindi ka sabihin nating may kipagkita, okay? Kahit na kuliting ka pa niya, awayin ka pa niya, o kahit na sabihin nating puntahan ka pa niya, huwag ka pa rin makikipagkita sa kanya sa loob ng isang linggo. Okay? Kailangan maramdaman niya yung absence mo sa loob ng isang linggo. Kahit na ano pang mangyari, dapat mawala ka muna. Okay? Ngayon, kapag tapos ng isang linggo, kung ano man yung huling message niya, oh by the way, yung message pala ng babae na ito, make sure na ilalagay ninyo sa archive, okay, para pag nag-message siya, ay hindi niya malalaman na nabasa mo yung message niya kapag binuksan mo yung mensahe na ito. Okay, dahil kapag wala yan sa archive o nasa inbox mo lang yan, yung message kapag binasa mo yan, magmamark yan as seen. Okay? Then malalaman niya na of course, aktibo ka pa rin. Okay? And also, common sense na lang, huwag kayong maging active sa social media. At huwag rin kayong gumawa ng mga bagay na malalaman niya kung ano yung mga ginagawa mo. Like, makipagkita sa mga kaibigan ninyo. Okay? So, pwede niya malaman kung anong ginagawa mo. So, dapat wala muna siyang balita sa'yo. Kumbaga, parang ang dating ba namatay ka sa loob ng isang linggo. Okay? Nawala ka bigla. Okay? So, kung kikreate tayo ng drama, mag-worry yan, mag-wonder yan, magagalit yan, di ba? Mag-aalala yan. Okay? Mangyayari lahat yung mga bagay na yan sa loob ng isang linggo. Well, hindi ko namang gustong yan talaga yung mangyari. Ang gusto ko lang is maitutok mo lang yung sarili mo muna o yung attention mo sa sarili mo. Okay? Sa mga moment na ito. Okay? Pero yan yung magiging byproduct nun. At yan yung makakatulong sa iyo sa kung ano man yung gusto nating ma-achieve ngayon dito sa babae na ito. Okay? So, isang linggo,
walang paparamdam, ilagay sa archive yung huling message nung babae, okay, para pag binasa mo, hindi mo, sabihin na natin, hindi magmamark as seen. Totoo lang, kahit naman hindi mo muna basahin kasi isang linggo ka munang nakabreak nakapahinga ka Okay, tapos pagkatapos ng isang linggo, kung ano man yung huling message ng babae mo, yun yung replyan mo. Like for example, kinakamusta ka niya o tinatanong ka niya kung nasaan ka. Well, yung nasaan ka, wag mo replyan yun. Pag kinamusta ka lang niya, sagutin mo. Okay, tapos replyan mo yung kapangamusta niya, sabi mo, ito after, a week na to replyan mo yung pangamusta niya, sabi mo sa kanya, kung sakali man na nag-message siya sa mismong araw ng isang linggo nitong ginagawa mo na ito, okay? Make sure na yung message na yun ay bago mo replyan, nakalipas na muna ng 3 hanggang 4 na oras. Okay, kung sakaling ngayong Sabado na ito yung isang linggo ng pag-pullback mo. Okay, tapos yung message niya nga ay sabihin natin kakapasok pa lang. Then dapat palipasin mo muna ng 3 to 4 hours. Okay, pero kung matagal na yung mensahe, lalo na kung ilang araw na, then pwede mo nang replyan kaagad. Okay, tapos ang i-reply mo sa kanya ay ito. Sabi mo sa kanya, ito, sobrang nangyari sa akin, sobrang daming nangyari sa akin last week. Gusto kitang makausap. Kailan ka ba libre? Okay, tanong mo, kailan ka ba free? Kailan ka ba available? Ganun lang kadali. Hindi mo kailangan sabihin yung sinabi ko as is, pero dapat ganun yung idea. Pero kung gusto mo rin gamitin yun as is, pwede rin. Sabi mo na sa kanya, ganito. Ito, sobrang daming nangyari. Kunyari, kinamusta ka niya, sabi mo lang, wala nang sagot do sa kamusta niya. Basta, yung sagot do sa kamusta niya is yung, na rin yung ito, sobrang daming nangyari. Yun yung sagot doon. Okay, kasi iba sa inyo, baka sabihin pa, ito, okay lang ako. Ganun, huwag kang magbigay ng idea kung ano nangyari sa iyo. Basta sabihin mo lang, maraming nangyari sa iyo last week. Okay, sabi mo, ito, sobrang daming nangyari sa akin last week. Okay, gusto kitang makita. Kailan ka ba libre? O kaya kailan ka ba available? Ngayon, pag nag-reply siya, okay, then replyan mo yung mensahe niya after 3 to 4 hours, okay? Kung sakali mang magtanong lang siya sa iyo ng kung ano man, pwede mong replyan ulit yun, pero ang reply mo sa kanya, kung sakaling hindi pa siya pumayag at iba pa yung tinatanong niya sa iyo, then sabihin mo sa kanya lang na ganito, madami tayong dapat pag-usapan. Kaya magkita na lang tayo. Kailan ka ba libre? Ngayon, pagka ayaw talagang mag-reply tungkol dun at hindi pa rin pumapayag, then hayaan mo na lang muna siya. Okay? Huwag mo na muna ulit replyan. Ilagay mo na lang muna siya ulit sa archive. Okay? Pag nagdrama, hayaan mo na lang muna ulit siya. Ngayon, after 24 hours, okay? After 24 hours at sabihin nating hindi pa rin siya pumapayag, pwede ka ulit mag-attempt ng isa pa. Okay? Isang beses pa ulit, sabihin mo ganito, alam ko na marami kang gustong itanong sa akin. Kaya nga, gusto kong makasama kita o gusto kong magkita tayo at sumama ka sa akin. Kailan ka ba kasi libre? Tanungin mo ulit na gano'n. Ngayon, pagka hindi pa rin siya talaga sumama, then hayaan mo na lang siya. Okay, hayaan mo na dumating yung time o araw na siya na yung magyayaya sa iyo. Okay, pero kung pumayag naman siya sa iyo na sumama o magsabi siya kung kailan siya libre, okay, then tsaka ka ngayon mag-set ng date. Okay, sabi mo, okay, sige, check ko muna kung, sabi niya, ganitong araw ako libre. Again, another 3 to 4 hours, okay? Tapos, replyan mo yon. Sabihin mo sa kanya na, okay, let me check my schedule muna. Kung libre din ako ng araw na yan, babalikan kita. Okay? Tapos, pagkatapos nun, balikan mo siya ulit after 3 to 4 hours. Laruin mo lang yung 3 to 4 hours, ha? Pwedeng 3 and 15, 3 and 40. Pwedeng max of 4 hours, pwedeng 3:30, ganyan. Depende na sa'yo, basta laruin mo. Wag lang pare-pareho ng timing. Kasi kung pare-pareho ng oras, o ng length ng oras, then pwedeng mahalata niya yun. Okay, dahil may kita niya yung consistency. Okay? So, ngayon, pagka, yun nga, pumayag na siya, okay, tapos na-check mo na yung schedule mo, kunyari, replyan mo siya ngayon, sabi mo sa kanya, okay, I'm also available sa araw na iyon. Sige, let's meet let's meet sa ganitong lugar, okay? Mag-usap na lang tayo. Sabi mo lang ganito, sige, let's meet ng ganong, wag na yung sa lugar, okay? Sabi mo na lang ganito,
let's meet ng ganitong oras. Okay, ganitong oras. Sabi mo, let's meet sa, kunyari, Saturday, sinabi niya, sabi mo, let's meet sa Saturday ng 6 p.m. Ganyan, gabi mo i-schedule. Okay mo, let's meet ng 6 p.m. Okay, tapos isi-send ko sa iyo yung location sa Saturday morning. Okay, yung sa araw ng Sabado. Sabi mo ganun. Let's meet ng 6 p.m. Then I'll send you the location kung saan tayo magkikita on Saturday morning. Okay, sabi mo ganun. Baga, parang confirmation mo kasi yun sa kanya eh. Okay, ayoko kasi na nagko-confirm kayo sa babae. Kasi pag nagko-confirm kayo sa babae, nagmumukha kayo na sabihin na nating insecure o mababa yung sabihin nating confidence ninyo sa sarili ninyo. Kumbaga, tuloy ba tayo Saturday? Okay ka ba ngayon? Tuloy ba tayo ngayon? Wag ganon. Okay, kumbaga, ang gagawin natin para ma-confirm pa rin natin yon without confirming it, isi-send mo na lang sa kanya yung location sa mismong araw na iyon kung saan kayo magkikita via Google Map, okay? Screenshot mo yung Google Map kung saan kayo magkikita, tapos isend mo yon sa kanya, okay? Tapos pagka, of course, nag-confirm na yan, di-confirm na kayo. Sabi niya, okay, alam ko yan, lugar na yan. See you later. Pag gumano na siya, o sinabi niya, sige, magkita tayo mamaya, okay, alam ko yan, 3 p.m. magkita tayo, ganyan. Basta pag kinonfirm niya na, okay, then, tsaka, by the way pala, during ng mga times na, na hindi pa kayo nagkikita, at confirm na yung date ninyo, o sabihin natin, pumayag na siya sa date ninyo, okay, bago mag-Saturday, which is yung day ng date ninyo, okay, wag ka rin munang makikipag-usap sa kanya. Manahimik ka muna ulit, mag-pullback ka ulit, okay? Then magkikita naman kayo. Kaya nga magko-confirm ka sa Saturday morning, okay? Ang confirmation niyan, pwedeng mga, sabihin na nating, pwedeng mga 10 a.m., okay? Ganyan, 10 a.m. hanggang 11 a.m. ang confirmation. Pero, mas maganda kung maaga, mga 10 a.m. Yan yung pinaka-best time, okay? Pero kung di magawa ng 10 a.m. dahil busy ka, o kaya sabihin nating tinanghali ka ng gising o kung ano mang dahilan, basta hanggang 11 a.m. Wag mga 12, delikado na. Okay, kasi pwedeng magdahilan na yan, o may iba nang naset na lakad, o ano man pwede mangyari. Okay, so 11 a.m. i-confirm mo. Hello, kamusta ka? Ito pala yung location kung saan tayo magmi-meet ngayon. I-send mo lang sa kanya yung Google Maps, mo, see you later. O send mo sa kanya ganun. Ngayon, pag nag-reply siya, kung ano may i-replyan niya, o ano may i-reply niya, replyan mo siya ulit. Okay? Pero replyan mo siya this time ng 2 to 3 hours naman. Pwedeng 2 hours, mag-reply ka na kaagad. Tapos i-confirm mo lang yung meetup ninyo. Sabi mo ganun, okay, sige, magkita. Okay, sabi mo, sige, ingat. Ganun, see you later. Ganun lang. Okay? Ngayon, pagka kumpirmado na yung ninyo, yung date ninyo at pupunta na siya doon, kapag ka nagkita kayo, ito makinig sa akin kapag nagkita kayo nitong babae na ito, sigurado, medyo may awkward yan. Kasi nga, pwedeng galit siya, asar siya, o nagtataka siya kung ano nangyari sa iyo, o namimiss ka na niya. Okay, pwedeng iba yung pakiramdam. O hindi yan katulad noong dati. Okay? So ngayon, pagka nagkita kayo, of course, ang goal mo is ilagay siya sa tamang energy. Okay? Meaning, make sure na, na sabihin nating, well, actually, sa totoo lang, by the way, pag nakita pala kayo nito, since babae mo naman na ito, make sure na mapupunta kayo sa isang lugar kung saan, sabihin nating, may pwede nang mangyari sa inyo. Like sa bahay mo, o sa hotel, o kung saan man. Okay? Kasi babae mo naman na ito, di ba? Okay, hindi naman to first date mo. Okay, hindi to para sa mga first date, Okay? Ito yung sa mga babae na pwedeng may nangyari na sa inyo o kaya wala pang nangyayari sa inyo. Okay? Tapos gusto mong may mangyari sa inyo. Okay? So, pwede mo na siyang dalhin sa ganun, sa bahay o sa lugar. Okay? Pero, mostly nang nagamitan ko nito mga babae na may nangyari na sa amin. So, to be safe, doon na lang sa may mga nangyari na sa inyo. Okay? So, dali mo siya doon sa lugar na yon. Okay? Doon kayo mag-meet. Okay? Well, yung sa maps kasi, okay, so medyo i-clear natin yun, yung sa kanina sa maps, okay? Kasi para yun dun sa mga yung mga sabihin natin wala pang nangyayari sa kanila. Okay? So, kung gusto nyo subukan to dun sa mga yun, pwede rin naman. So, dalhin nyo muna dun sa lugar na yun, tapos, tsaka nyo gawin itong mga susunod na step na sasabihin ko sa inyo. Okay? Pero unahin muna natin yung doon sa nasa lugar na kayo kung saan pwede nang may mangyari sa inyo. O yung sabihin nating may nangyari na sa inyo nitong babae na to before. Okay? So sabihin nating
O ito, para wag na lang kayo maguluhan. Okay? Kasi may mga iniiwasan kasi ako na pwedeng magpagulo sa inyo. At saka hindi ko pwedeng sabihin sa internet. Okay? Kaya ano na lang kayo. Makinig kayo na mabuti. O sabihin natin nagkita na muna kayo sa labas. Okay, nagkita kayo sa labas. Ngayon pag nagkita kayo sa labas, itong babae na ito, dahil nag-send ka nga ng location sa kanya ng Google Map, okay? Pero again, pwede ring sabihin mo sa kanya na magkita na kayo direkta sa bahay, Kumbaga, wala nang Google Map. Kunyari, nag-confirm siya, okay, sige, sa Saturday, ganyan, sabihin mo, okay, sige, punta ka na lang dito sa bahay. Sabi mo ganun, okay, sabihin mo sa kanya, kunyari, sinabi niya, okay, pwede ako sa Saturday, let me check my schedule. Ngayon, pag check na yung schedule mo, sabi mo, okay, sige, pwede rin ako sa Saturday, punta ka na lang sa bahay. Okay, ganun, o kaya, sabi mo, okay, sige, pwede ako sa Saturday, meet na lang tayo sa hotel na ganito. Okay, kapag ka, sabihin nating may nangyari na sa inyo, kaya pwede mong gawin na, okay, sige, pwede ako sa Saturday, meet na lang tayo sa bar na ganito, o sa club na ganito. Tapos after nun, diretso kayo sa, sa hotel. Pag nagawa mo na itong mga susunod na steps na sasabihin ko, ituturo ko sa iyo. Okay, which is actually, kapag ka magkasama na kayo, okay, maging handa kayo kasi yung babae, maraming itatanong sa iyo yan. O kaya pwedeng manlamig yan o mag-shit test yan. Okay? Pero kahit anong gawin niya at anong itanong niya sa iyo tungkol doon sa nangyari sa iyo nung nakaraang linggo, hindi ka na magsasalita sa kanya tungkol doon. Ang trabaho mo ngayon bilang leader ng date ninyo ay ilagay siya sa tamang energy. Okay? Ibig sabihin, as much as possible, wala nang negative ngayon. Okay? So, pag nagkita kayo, casual lang, na para bang walang nangyari. So, kahit natanong, ano ba kasi nangyari sa'yo last week? Sabi sa kanya, well, may tamang oras para pag-usapan natin yan. Pero sa ngayon, kamusta ka na muna? Ano ba mga nangyari sa'yo last week? Kasi 1 linggo rin tayo hindi nagkita. Kamusta yung trabaho mo? Kamusta yung mga pinagkaabalahan mo? Saya mo siya magsalita na magsalita. Ngayon, kapag tumagal na yung pag-uusap ninyo, kung sa labas kayo galing at wala pa kayo sa loob ng bahay, tumagal na, let's say, mga 1 oras o mga max ng 2 oras na yung pag-uusap ninyo. Pero 1 oras lang pwede na. Kasi ang goal talaga natin is madala siya dun sa lugar kung saan kayong dalawa na lang. Okay? So, yeah, tumagal na ng ilang ganong oras yung kwentuhan ninyo. Tapos, tanong pa rin siyang tanong tungkol sa'yo. Tsaka mo ngayon sabihin sa kanya ganun, sige, halika, punta na tayo sa, sa lugar na ito. Pwedeng sa hotel, pwedeng sa bahay mo. Okay? Kaya nga, hindi mo sasabihin sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya o yung mga gusto niyang malaman na nangyari sa iyo last week para nang sa gayon meron siyang nilook forward, okay, na bagay na masasabi o makukuha niya sa iyo kapag sumama siya sa iyo sa bahay mo o kaya sa hotel. Okay, again, walang puwersahan, okay, tapos huwag ka magpapakalasing. Maganda kung iinom na muna kayo sa labas o iinom din kayo sa bahay, okay? Pero huwag ka magpapakalasing at huwag mo rin naman siyang lalasingin. Gusto ko lahat ito consensual at lahat ay safe, lahat ay legal, okay? Walang panlalamang. Okay, game lang ito para lang pareho kayong mag-enjoy sa relasyon na mayroon kayo. Okay? Gamitin ng tama, maging responsable. Okay? So, okay. So, sabi nating sinabi mo ng gano'n, halika, sumama ka sa atin. Sumama na siya sa iyo. Okay, ngayon, pag sumama na ngayon sa iyo yung babae, okay, habang kasama mo siya o habang magkausap kayo, lalo na kung nasa loob na kayo ng hotel, okay, actually, pwede mo rin naman tong gawin habang nasa, kayo, club kayo o nasa labas pa kayo. Okay? Pero, pag sumama na siya sa iyo, pwede rin doon. Pero timingan mo na lang kung kailan yung pinaka-best para sa iyo. Kasi timingan to. Hindi mo pwedeng gawin o sabihin itong bagay na ito nang hindi pa nasa magandang mood yung babae mo. Hindi pa siya ganun kakomportable, hindi pa siya ganun ka-relax, hindi pa siya ganun katiwala ulit sa iyo. Tandaan mo, may negative na emosyon ka na ibigay sa kanya nung nawala ka ng 1 buong linggo, tapos nawala ka ulit after nyo mag-set ng date. Okay? So, tatimingan mo ito. Pag maganda na yung mood niya, parang siya na ulit yung dati, lalo na pag umahawak-hawak na siya sa'yo o sabihin nating nag-o-open na ulit siya sa'yo ng tungkol sa kanya tapos parang wala nang nangyari, then tsaka mo gawin sa kanya ito. Sabi mo sa kanya ganito. Alam mo, sa totoo lang, na-realize ko, mayroon akong mga bagay na gustong sabihin sa'yo kaso hindi, tsaka na nga lang. Wag na lang muna ngayon. Suminto ka lang, tapos tumahimik ka. Tapos sabi mo sa kanya, anyway, kamusta nga ulit yung mo? Pwede ka magtanong sa kanya ng iba, like trabaho niya o o mga nangyari sa kanya, kamusta yung hobby mo, o kung ano man yung mga bagay na lalaman mo tungkol sa kanya.
Okay? Bibitinin mo ngayon siya, magpo-pause ka sa gitna. Okay? Tanda mo, pwede mong gawin to sa club, sa bar, o kung nasaan kayo. Okay? O kaya naman nasa loob kayo ng bahay na, o kaya, nandun na kayo sa loob ng kwarto o sa hotel. Okay? Bibitinin mo siya. Sabi mo, alam mo, sa totoo lang, na-realize ko, gusto kong sabihin sa iyo na, hindi, wag na nga lang muna. Okay? And pag sinabi mo sa kanya ito, make sure na naka-eye-to-eye contact ka muna sa kanya. Okay, again, bago mo sabihin sa kanya ito, naka-eye-to-eye contact ka na muna sa kanya. Okay? Tapos, sa tagal ng eye-to-eye contact na yon, dapat, para siyang, yung moment na yon yun yung, para siyang na-awkward na kasi tagal mo wag na masyadong awkward. Yung parang napapansin na niya yung eye-to-eye contact mo, tapos siya naman, naka-eye-to-eye contact na rin siya sa'yo. Kumbaga, may connection na kayo. Kumbaga, let's say, mga siguro, 5 minutes, max of 10 minutes ng eye-to-eye contact. Basta wag lang yung parang na-awkward na siya na parang nawu-weirduhan na siya sa'yo. Wag nang aabot sa ganun. Okay, basta nakatitig kang ganyan, habang nagsasalita siya, kasi hindi ka nagre-react na para bang may iniisip ka, nakatingin ka lang sa mata sa kanya, o mata sa kanya, tapos bigla ka magsalita na, alam mo, sa totoo lang, na-realize ko, gusto kong sabihin sa'yo na, hindi, wag na nga lang muna. Wag muna. Tapos tumahimik ka. Tapos tumingin ka muna sa iba. Tapos sabi niya, uy, ano ba yun? Sabihin mo na, ano ba yun? Tapos sabi mo, hindi. Ano ba, kamusta ba yung ano mo? By the way, yung trabaho mo, yung ano mo. Maniwala ka sa akin, pag sinabi mo sa kanya yan, tatakbo sa utak niya, non-stop yan. Kukulitin ka niya ng kukulitin tungkol doon. Okay? Tapos, habang sinasabi niya sa iyo yun, o habang kinukulit ka niya ng kinukulit doon sa bagay na yun, pwede mo namang sabihin sa kanya ito. Alam mo, sa totoo lang, kasi, pakiramdam ko, kapag kasama kita, komportable naman ako. May mga times nga, nagiging, sabihin nating, nare-relax din yung utak ko. Kaso, sa totoo lang, ang problema ko naman sa iyo, makulit ka. At tulad ngayon, tanong ka ng tanong, hindi ka mapigilan kapag ka sinabi kong ayokong sabihin. Diba? Yan yung problema ko naman sa'yo. Kumbaga, magpo-push-pull ka naman pagkatapos mong gawin sa kanya yung sinabi ko kanina na dinelay mo o sabihin nating nag-pause ka at hindi mo tinuloy yung sinabi mo sa kanya. Okay? Una, i-delay mo yung sinabi mo, wag mo ituloy. Tapos kapag ka nangulit siya nangulit, bigla mo sabihin sa kanya ganito, alam mo, susto lang. Ganito kasi yan eh. Kapag kasama kita, nagiging komportable naman ako at nare-relax yung utak ko. Kaso ang problema ko nga lang sa'yo, kapag ka naman hindi naman kita, pagka naman pinipigilan kita, o may mga bagay ako na pinapasunod kita, hindi ka naman sumusunod. Minsan, may mga times nga, namumblema na rin ako sa ganyang klaseng ugali mo. Okay, pwede may i-pull lang ganun. Bahala na kayo paano nyo sabihin niya, kilala niyo mga babae ninyo, basta push-pull siya. Ibig sabihin ng push-pull, magsabi ka ng maganda, tapos susunod, babawiin mo yon ng negative. Positive, tapos negative. Okay, alam mo, komportable naman ako tuwing kasama kita, kaso nga lang, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa akin. Okay, ganon. Okay? Ngayon, pag nasabi mo na yun, makikita mo yung babae, mag-iiba na ang demeanor niyan. Okay? Yung init ng ulo niya sa iyo, asar niya sa iyo nung una, which is yung drama, nung hindi mo siya kinakausap, nung isang linggo ka hindi nagparamdam, mawawala lahat yun. Tapos mag-iiba, pati yung sobrang taas ng high ng emotions niya, nung magkasama na kayo o nagkita kayo. Okay, tapos yung kulit niya, habang tinatanong ka niya, pinipilit ka niya, mawawala na yun. Kasi ngayon marirealize niya na may mali pala sa kanya. No, teka muna, may mali pala sa akin. Mag-iiba lahat yan. Maniwala kayo sa akin, mag-iiba lahat yan. Imagine niyo kung ano yung mangyayari. Okay? Mag-iiba lahat yan. At sa moment na yon na parang pakiramdam niya na meron siyang kasalanan o may mali sa kanya. Okay? Sa moment na sinabihan mo rin siya na okay naman sana siya kasama, doon mo siya patabihin ngayon sa iyo. So, mahali ka nga dito, tumabi ka na lang sa akin. Susunod yan. Sasubmit na yan. Naka-guard down na yan. Okay? Magiging feminine yan at submissive yan sa iyo. Ngayon, pag pinatabi mo yan sa iyo, pwedeng pakandungin mo o kaya itabi mo sa iyo, tapos pagkatabi mo, umpisahan mo na ngayon yung dapat mong gawin. Okay? Pwede mong umpisahan dito, okay? Pwede mong pababa na dyan, okay? Kaya sabihin nating hawakan na rin dun sa may bandang baba, banda dito sa may kung saan man, okay? Hindi ko na i-mention, pero dyan na mag-uumpisa
yung pagiging ano mo, sabihin nating sexy mo, okay? Pagiging sexy mo, okay? Diyan na mag-uumpisa lahat yan. Okay nga dito, tumabi ka dito. Ngayon pagtabi niya, tas umpisahan mo na kaagad. And maniwala ka sa akin, sa moment na yan, napakalaki ng tsansa na yung babae talagang bibigay siya, okay? Napakalaki talaga ng tsansa, okay? Tapos kung sakali man napabigay mo na ito noon, maniwala ka sa akin, yung sarap na mararamdaman niya dito ngayon, kumpara dun sa unang bagay na naparamdam mo sa kanya o ilang beses na may nangyari sa inyo, mas masarap pa ito. Okay? Kasi nga, timplado yung emosyon niya. Simula pa nung nakaraang linggo hanggang sa ngayon na nagkita na kayo at bago nyo umpisahan ito. Okay? Tandaan nyo, hindi ito basta yung regular o normal na pagkikita nyo lang. Ibang pagkikita ito. Ibang klase. Kasi timpladong-timplado ito. Okay? Kaya gustong-gusto niya ito. Ito yung moment na talagang may lalabas sa kanya na halimaw sa katawan niya. Okay? Talagang matatapos at matatapos talaga niya yung dapat niyang tapusin sa sarili niya. Okay? Ito yung parang magwawala siya, gagawin niya lahat ng mga ipapagawa mo sa kanya. Okay? Isusubo niya lahat, didilaan niya lahat, kakainin niya lahat. Okay? Kahit ano pang sitwasyon o mga posisyon sa basketball. Okay? Shout out YouTube to be safe. Okay? Gagawin niya lahat ng posisyon sa basketball. Okay? Lahat ng gusto niyo. Ito yung wild night na tinatawag. Okay? At pag nagawa mo ito sa babae, at kung lagi mo nga itong nagagawa sa kanya, okay? Wag naman araw-araw mong gagawin o palagi mong gagawin ito tuwing nagkikita kayo. Kung magiging consistent lang, at least kahit mga ilang beses sa isang linggo o ilang beses sa isang buwan, okay? At nananatiling mataas yung attraction at interest level niya. Dahil syempre, sino bang hindi tataas ang attraction at interest level sa isang tao na napapasaya siya o sabihin natin na kukontento siya o gustong-gusto niya tuwing kasama niya ito, di ba? So, pag nagagawa mo na ito ng maayos sa kanya, maniwala ka sa akin, diyan na mag-uumpisa yung obsession. Tunay na obsession, hindi to lokohan, wala tong gamitan lang ng salita para lang mautuko kayo o para lang maniwala kayo. Sinasabi ko yung totoo, mau-obsess siya dito. Okay? Dahil nga sa sarap nito, parang mga nagda-drugs, di ba? Dahil sa sarap ng naibibigay sa kanila ng drugs, na-obsess sila at na-addict sila dun sa drugs. Okay? So, kung magagawa mo to sa babae at mau-obsess siya at ma-addict siya dito dahil sa sobrang sarap na naipaparamdam sa kanya nito, then, kung kanino niya ito nakukuha, since ikaw yung source niya nito, sa'yo siya ma-addict. Okay? So, pag na-addict ito at na-obsess ito, dyan nga lang yung pinakadelikado kasi ma-attach na ito. Okay? Maraming negative na pwede mangyari. So, ingatan mo naman yung babae mo. Okay? Dahil ang goal ko lang ay tulungan ka na maging maayos yung relasyon ninyo o sabihin na natin para magawa mong malid yung babae mo ng tama para mag-enjoy din siya sa relasyon na mayroon kayo. Okay? Dahil kapag nagawa mo ito, maniwala ka sa akin, yung emosyon niya ay magagawa mo ng hawakan o ma-attach at ma-attach ito talaga. Okay? Sa totoo lang, kukonekta na ito sa iyo. Hindi ko lang magamit yung term. Pero, mahawakan mo na yung emosyon na yan. Okay? Magamit kasi nga maraming bawal, gaya na sabi ko sa inyo, di ba? Basta, NS. Alam niyo yung iba yon. Okay? So, magiging NS siya dito. Okay? Para siyang sunod-sunuran na sa iyo. Kasi nga sa sarap ng kung anong meron ka na nakukuha niya o na ibibigay mo sa kanya. Okay? And ang maganda dito, wala kang ginagawa. Di ba? Hindi ka nagsisilbi sa kanya. Ang ginagawa mo lang is pinapainit mo yung engine, okay? Tapos sinasakyan mo, tapos pinapatakbo mo, tapos sinahayaan mo na siya na gumawa ng rest. Okay? Dahil sa oras na masimulan mo ito, tapos naging sexy ka na sa kama o sa kwarto, okay? Yung babae, siya na yung gagawa ng lahat ng mga bagay na gusto mo. Iuutos mo na lang yun. Matter of fact, kahit nga hindi ka na magsalita hawakan mo lang yung ulo, o kaya igalaw mo lang yung katawan, gagawin niya na lahat ng mga bagay na gusto mo. At habang ginagawa mo yun, sarap na sarap siya. Kasi nga yung emosyon niya templadong-templado. Handaan ninyo, hindi sa performance ng lalaki nasasarapan ang babae o talagang tunay na nasasarapan ang babae pagdating sa may nangyayari sa inyo sa kama, kundi sa emosyon na nararamdaman niya para sa iyo. Dahil kahit gaano pa kagaling ang isang lalaki, kung hindi naman niya ganun kagusto yung moment na iyon, o hindi niya ganun kagusto yung lalaki na iyon, di pa rin siya masasarapan doon. Mababaliw siya nang dahil sa emosyon na nararamdaman niya para doon sa lalaki na iyon. So kung yung emosyon na iyon ay mararamdaman niya sa iyo, then mauulol at mauulol talaga siya dito sa bagay na ito. Okay? So, again, gamitin nyo ito ng tama. Okay? Dahil nga, gaya ng sabi ko kanina,
Pag naging feminine siya, of course, magsisilbi siya sa masculine niya. Dahil nga dito ay master na master ka niya. Handaan nyo, umpisa pa lang, ikaw na ang nasusunod, ikaw na ang nagko-control. Simula nung nawala ka ng 1 buong linggo. Okay, so ikaw na kaagad ang master doon. Hanggang sa umabot ng punto na nagkita kayo, pinasunod mo siyang sumama sa iyo sa lugar kung saan kayo pupunta at saan may mangyayari sa inyo, hanggang sa umabot sa binitin mo siya sa salita, hanggang sa umabot sa sabihin na nating nag-push-pull ka sa kanya, yung sinabi mo maganda tas binawi mo. Okay, so hanggang dumating pa yung time na parang nakonsensya pa siya, di ba, na may mali nga sa kanya. Pero may maganda rin naman pala kahit paano, pero may mali pa rin sa kanya. Binawi mo yun eh. So walang validation doon. So parang ang dating sa kanya, gusto niyang bumawi sa iyo. Okay, so master na master ka niya. So masculine na masculine ka ng mga oras na iyon. Okay, so again, gamitin ito ng tama. Okay, dahil pag nagamit mo ito ng tama, hindi lang basta nito mapapaganda ang relasyon ninyo, kundi magagawa pa ma-lead yung babae mo ng maayos at tama. Okay, pati yung relasyon ninyo. Kasi nga, ang babae, sumusunod lang yan. Hindi dahil sa salita, hindi dahil sa logic o sa critical thinking o sa kung ano ang tama, kundi dahil sa emosyon na nararamdaman niya para sa lalaki na master niya.